Good morning mga bossing. Checking tayo ng ating mga niluluto sa rice cooker. Kaya 33. Tsaka maraming ceiling fan, maraming may freezer, may yung submersible pump natin, aerator ng koi pan, ganun. Saka ito naman sa LE natin na 60 amp ang pasok. Tatlong Busca 160 watts pala. So ipopromote ko talaga magandang klase Busca 160 watts. Tatlong piraso. I-series nyo, gamitan nyo ng LE 60 amps or pwede na rin ito. Basta 24 volts or 12 volts yung battery nyo. Tatlong Busca 160 watts. Tsaka LE 600 watts version 2 or LE 60 amps. Napansin nyo, makyat load natin 63% sa 3 kilowatt inverter natin na toroidal kasi naka-on yung tubig sa 1.5 horsepower na yung pump natin sa water pump, tsaka nagluluto at the same time sa rice cooker at iba pang mga loads, kaya medyo mataas. Nakikita nyo yung battery 24.9 volts yung nalidetect nya, meaning medyo kasi anong oras pa, mga boss, 8:29 AM. Pero okay naman na yung pasok ng harvest natin, 6.4 amps. Tapos ito kasi tatlo yung gumagana natin, MPPT SCC, 6.4 amps yung isa, ito 4.4 amps. At ito malakas talaga kasi 24.7 amps, dalawang Trina 550 watts na ka-series. Dalawang Trina 550 watts na ka-series, kaya malakas talaga yan. Yan. Bumaba na yung nasa 8% yung load. Kasi ang kagandahan ng yung rice cooker natin na Xiaomi, na ilalagay ko din yan sa baba kung saan ko siya nabili, baka gusto nyo, kasi automatic siya, dinidetect niya kung mainit na talaga, parang nag-stop siya, tapos ganun, hanggang sa maluto. Nasa 800 watts kung naggumagana talaga siya, nasa 800 watts siya. Kaya lang siya, nag-on off, parang ganun yung cooking niya, para talaga maganda talaga yung pagkaluto. So yan, nag-on na naman siya 33%. Para siyang washing machine ba na on, tapos pag stop, ikot, off na naman, tapos on na naman, ganun. Parang ganun yung Xiaomi na rice cooker. Okay yan mga bossing. Kaya pinakita ko lang sa inyo mga boss. Tsaka promote ko talaga yung 160 watts tatlo. Pero kung may mapagkunin kayo ng malaking panel na 550 watts pataas, pwedeng isang piraso dito 550 watts or 580 watts or 590 watts, 600 watts, 610 watts, 620 watts, 650 watts, 700 watts. Pwede itong LE 600 watts na to, kasi hanggang 600 watts lang naman, ililimit lang naman niya. Tsaka tuloy-tuloy lang. Mas magandang, mas malaking panel, mas siya, hanggang pasok yung VOC na 84 volts, hanggang 84 volts dito. Mas malaking panel ang ginagamit mo, mas okay, kasi malaki yung harvest. Like kunyari, di ba kadalasan lang 75% yung parang constant na pumapasok, like 600 watts na panel, 450 watts lang yan yung parang most of the time harvest niya. Tapos pag malakas talagang araw, umaakyat ng 500, 550, ganon, 600 watts, ganon. Pero most of the time 75 watts lang yung talaga. So mas maganda, mas malaking panel, para kahit na yung most of the time niya nasa 600 watts or less, ganon ang pasok. So kung may mapagkunan kayo na malaking panel, 550 watts pataas, go nyo na yan, kasi mas mura. Aside from mas mura siya, mas malakas talaga ang pasok pag malaking panel. Pero pag wala kayong mapagkunan, tapos nasa Visayas, Mindanao kayo, pwede kayong kumuha ng Busca 160 watts or Hantec 160 watts. Gawin yung series nyo tatlo.
So gaya nito, Bosca 160 watts, tatlo naka-series. Okay na rin yan mga boss. Aabot yan ng 13-14 amps pagtutok talagang araw. Pero since umaga pa lang at ito nakaharap to sa west ngayon, yung tatlong panel na to, kaya medyo mahina pa, 6 amps. Pero okay na rin yan kasi 24 volts yung battery natin. So 29.2 pala, tingnan nyo, binago natin yung charging voltage, 29.2 na, 29.2. So maximum talaga ng para sa LiPo4 na battery, 29.2 yung charging voltage, tapos 6 amps. 29.2 times 6.57, magkano din yun? Malaki-laki na rin yun, di ba? Pero since malaki nga yung load na ginagamit natin kasi nagluluto tayo at naka-on yung natin, water pump, kaya ganun. Okay lang yan mga boss. At ito nakakatuwa talaga pag yun nga, sabi ko, kung may makapagkunan kayo ng malaking panel, 550 watts pataas, tapos 24 volts yung battery nyo, ay gawin nyo ng dalawa, tapos i-series nyo, gamitan nyo itong SRNE or kahit itong LG 60 amps, or kahit yung ito hanggang isa lang to kasi 600 watts lang talaga to ito hanggang 2700 watts kung 48 volts yung battery mo. Pero kung ito dalawang 3 na 550 watts or mas ibang brand, tapos 600 watts or 650 watts, dalawa i-series nyo, kaya dito hanggat nasa 90 or below yung VOC, mag-work yan. Kasi 100 yung limit nito, 100 yung VOC. Ito ang limit nito 130 yung VOC. Ito ang limit nito 84 volts yung VOC. So yan, ito solid talaga. Kaya check out nyo na mga bossing, lagay ko dyan sa baba. Tsaka kung sino mo yung mga hindi pa nakapag-follow sa atin, gusto nyo matuto mag-solar, marami tayong mga previous mga uploaded videos dyan sa ating sa ating profile or page or channel. Check nyo lang yung mga previous videos natin, baka may matutunan kayo, makapag-set up din kayo kagaya sa akin, kasi itong sa akin natutunan ko lang din to sa kakapanood or kaka-research ganyan. Tapos sinishare ko lang din yung mga natutunan ko dyan sa sa page natin or sa natin. May mga videos dyan, check nyo na lang. So yan, good morning mga bossing. 8:35 AM, okay na rin, diba, malakas na rin. 8:35 AM, 6.42 amps plus 24.23 amps plus 4.76 amps. Magkano na yan? Malaki na yan. Total lang panel natin 1900 watts. Battery pala natin 5,376 watt hour, 5,376 watt hour, 8S2P, 16 piraso na EV. Lagay ko din dyan sa baba para makita nyo. Pero kung may babalik ko yung panahon, mas pipiliin ko na lang yung yung 24 volts, kasi 24 volts system tayo, diba? 24 volts na yung pre-made na gaya ng Gentai at saka Pony. Lagay ko din dyan sa baba yung mga recommended ko na battery na kung sakaling bibili kayo, mas maganda kasi na yun, built-in BMS at saka balancer. Ito separate, ikaw ang gagawa, ikaw ang magsa-set up, ikaw ang magko-connect pa ng mga BMS at saka mga active balancer. So yun mo na lang, connect mo na lang yung mga Pony at Gentai sa positive negative goods na diretso na. Yun ang mai-recommend ko sa ngayon. So God bless mga bossing, ingat palagi.